yun pong mga nanloko, ano po ba ito? Puro Pinoy po ba ito? May ibang lahi? Meron na po ba tayo nasa wata? Meron na ho ito yung ano niyan eh, ito yung demographics to yan. Yes, may nahuli na ho tayo. Pero ito yung mga nahuhuli natin, ito yung madalas na enterprising lang na mga lone wolves. Ibig sabihin yung mag-isa, yung, ano ba, lalong-lalo na ho sa escorts ka ba, no? Yan yung mga, at saka yung mga less sophisticated. Pero yung karamihan ho, at yung organisadong nagbibiktima sa ating mga kababayan, madalas ho ito yung mga scam hubs located outside the country. Okay. Oo, mga ano ito, ibang lahi. Ano po Ibang karaniwan layo. ang nationality nitong mga nanloloko? At saan po ang hubs nila usually? So ang mga usual hubs yan, yung mga the usual suspects po, no? Malaysia, Bangladesh, and right now again we're seeing the emergence of the UAE. Pero ang ano nito may katayap na isa pang karumal-dumal na krimen to. Halimbawa yung mga kababayan natin naghahanap ng trabaho na hindi kumukuha ng mga work permit, nagba-backdoor. Madalas Mm. nabibiktima sila ng human trafficking para isa lang sa mga scam hubs para biktimahin yung mga kababayan natin. So, alam mo yun, parang organized yung mga scam hubs na to, itong mga criminal enterprises na to na nag-human trafficking pa sila para magkaroon ng work slaves para mambiktima ng mga kababayan natin. Okay. Ang sinasabi din po sa datos, tumataas yung ganitong klase ng love scam every January pag malapit yung Valentine's Day and every Ah, June pagka wedding season. So medyo sa mga buwan na yan, talagang tutok po kayo. tama po. Meron pa yung October, yung mga pagdating ng mga Burr months, yung nare-realize na kasi sa mga Pilipino, maagang simula yung celebration ng Pasko eh. Or the reminder of the celebration yung Pasko, yung joke nga dyan, lalabas na si Jose Marichan eh, di ba? Yun yung pag-October eh. So, na parang yung mga kababayan natin na nare-realize nila that the holiday season is coming up, yung mga malalamig yung Pasko, yan, actively searching din sila. Yun yung karamihan ng mga kababayan natin is sila rin yung nag-initiate ng search for Palagay the, uh, palagay ko din naman siguro wala nang pinipiling okasyon 'tong mga manlolokong ito, no? Araw-araw sa kanila okasyon o gagawa ng hahanap ng okasyon para makapanloko. Sa inyo ba diyan sa CICC, meron na kayo on record ngayon na complaints? Gaano karami ito at meron na ba tayong nahuli? meron na tayong mga complaints at nagpapasalamat tayo na nagkakaroon ng mga kahit paano, pauti-unti nagkakaroon na ng mga katiwala yung kababayan natin. At yun, Manong Ted, kaya rin naman talagang porsigido kami na i-pursue yung mga kaso against these people at may mahuli at may ma-prosecute. Na meron na sabi ko sa inyo, Manong Ted, parang yung mga enterprising na paisa-isa na nanloloko yung parang na nandito sa Pilipinas, may nakasuhan na tayo. Para mag-build ng tiwala ng mga kababayan na natin, na-action na natin itong mga to. And active din kami sa pakikipag-ugnayan doon sa ibang mga counterparts natin sa ibang bansa para makahanap ng paraan para masawata itong mga scam hubs na to. Kasi tama kayo Manong Ted all year round to, itong mga scams na to. Even yung mga nagpa-perpetrate ng love scam, nagsishift sila pag ibang panahon kung ano yung mas mabilis na at ano yung mga prevailing conditions do sa panahon na yon. Kasi kasi ang sinasabi natin yung mga scams ngayon, gumagamit na ng AI para i-profile tayo. Kaya tailor fit na yung mga scams natin na pag hindi to susceptible sa love scam, ibang scam ang gagamitin sa'yo. So again, to answer my question, Yusek, meron ka bang number? Ilan ang so far recorded na complaints? Ito ay sa Pilipinas kumbaga. Kasi may mga galing sa abroad na mga nanloloko. Meron ka ba na figure? Ilan ang reported at ilan na ang na-actionan ninyo? Meaning, may nahuli na ba? So, last year, 123 love scams ang reported Out of that number, karamihan niyan mga foreign love scams. Pero may mga nakasuhan tayo around mga 2 na nandito sa Pilipinas. So, tsaka hindi sila scam hubs individual sila yung nahuli natin. I think it's the same ngayon, parang nung pagpasok ko noong January,
I think there were 18 love scam cases. So, and out of that 18, meron tayong pina-follow up with law enforcement na I think 2 na nandito rin sa Pilipinas kasi yung iba, again, unfortunately, Okay. these are organized scam mobs outside the country. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!